Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, dito po sa Pilipinas. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, kasi marami din nagtataka bakit sobrang mahal ng mga sasakyan dito sa Pilipinas kung bibili tayo. Ano ba mga posibleng dahilan? Bakit hanggang ngayon maraming Pilipino ang hindi makapagbili ng sariling sasakyan kahit second hand? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po guys. Hindi lahat ng tao ay gusto may sasakyan. Based sa aking experience, kasi may second hand po akong sasakyan. First time po ako bumili ng sasakyan, second hand pa. Yun ang kasi kaya ng budget ko way back 2020, no? Hindi po siya madali mag-maintain ng sasakyan kung second hand. Kung bago, ganun din kasi may monthly na babayaran. So ano ba mga posibleng dahilan kung bakit sobrang mahal ng bumili dito ng sasakyan, especially mga brand new? Depende din sa modelo, brand, at kung SUV siya, kotse, or pick-up, paiba-iba po ang mga pricing at mga models. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Unang dahilan kung bakit sobrang mahal ng sasakyan dito sa Pilipinas, according sa ating pananaliksik, mataas na buwis at taripa. Ang gobyerno ay naningil ng import tax, excise tax, at value added tax. Naku po, tatlo ba lang tax nito? Akala ko lang, ang alam ko lang is excise tax, no? Sa mga sasakyan inaangkat mula sa ibang bansa. Halimbawa, maaring umabot ng 30% to 50% ang presyo ng sasakyan na ang kabuuang buwis at taripa. Alam natin guys na wala po tayong sariling brand ng sasakyan compared sa Japan. Meron silang Toyota, Suzuki, Mitsubishi, basta marami. Korea, meron din silang brand, no? Mga Hyundai, no? Kia. China, marami din, no? BYD or ano pa. Tayo dito sa Pilipinas, wala po tayong sariling sasakyan na dito, sariling Pilipino talagang gumawa at brand. Wala. So, lahat ng mga sasakyan na mabibili natin sa mga showroom dito ay imported. So, tatlong tax, no? Import tax, excise tax, and value added tax, no? So, tataas talaga ang presyo ng sasakyan kung bago kasi doon ipapasa ng manufacturer ang tax, no, sa bumibili. Karamihan sa ngayon ng sasakyan kung bago around 800,000. Noong una mga 700, pero ngayon pupunta na doon, no? 800 to 1 million, no? Ikalawang dahilan kung bakit mahal ang sasakyan, super mahal ang sasakyan dito sa Pilipinas, kakulangan sa lokal na produksyon. Ayun pong sinabi ko, wala po tayong sariling sasakyan na brand na gawang Pilipino. Karamihan ng mga sasakyan sa Pilipinas ay inaangkat mula sa ibang bansa or imported, no? Nasasabi ko na USA, Ford, Japan, China, Korea, or Germany, no, mga BMW, mga ganun po guys, no. Dahil dito tumataas ang presyo dahil kailangan pang bayaran ang shipping, insurance, at iba pang importation costs. Ikatatlong dahilan, mahinang public transportation system. Very true. Ang liit na mga daanan natin dito, masikip, traffic pa. So yun po ang nagdudulot din ng problema. Dahil hindi maayos ang pampublikong transportasyon, mataas ang demand para sa mga pribadong sasakyan. Very true. Kapag mataas ang demand, tumataas din ang presyo. So in economics, supply and demand, no? Kung marami talagang gusto makakasasakyan, so mamahal din pati ang gasolina. Number 4, mataas na halaga ng dolyar. Ito po kasi ang $1 is around 57 pesos, pinakababa siguro 55. Kapag mahina ang piso kontra dolyar, tumataas ang gastos sa pag-import ng sasakyan. Dahil dolyar ang ginagamit sa pambili mula sa ibang bansa. Ikalimang dahilan kung bakit sobrang mahal ng sasakyan dito sa Pilipinas, cost of compliance and regulations.
Kailangan sundin ang mga car manufacturers ang Philippine standards at safety requirements na nagdadagdag din ng cost sa bawat unit. Number 6 na dahilan kung bakit sobrang mahal ang mga sasakyan dito kung sa Pilipinas, dealership markup. Ang mga car dealers ay naglalagay ng patong markup sa presyo para sa kanilang kita, lalo na sa mga popular na modelo. Tama din yon kasi may mga tao din silang babayaran, tax, tubig, ilaw at internet at iba-iba pang mga tax sa pag-manage ng operasyon ng kanilang mga negosyo. Ikapitong dahilan kung bakit sobrang mahal ng mga sasakyan dito sa Pilipinas, logistics at distribution cost. Mataas ang gasto sa pag-distribute ng sasakyan mula sa port papunta sa iba't ibang probinsya at dealers sa bansa, lalo na sa mga isla. Kasi yung Pilipinas is divided into 7,100 plus na mga islands, so medyo mahirap din. Kung ihahambing sa ibang bansa tulad ng Japan o Amerika, mas mura doon dahil sa mataas ang lokal na production. May mga manufacturing plants sila doon, mas mababang buwis kasi internal na po, local pong paggawa, mas murang financing options. Halimbawa natin, ang isang Toyota Vios na base model na 700 sa Pilipinas ay maaring halos 500 lang sa ang halaga kung walang mga buwis, taripa at dealer markup. Okay, so yun po guys ang mga dahilan kung bakit sobrang mahal, no, na mga sasakyan dito sa Pilipinas kung bibili tayo ng brand new. Kahit sikanhan nga kung hindi kayo mabuti mag-canvas, sikanhan na marami pang issue, mga sira, mahal pa ang binibenta. So ingat po tayo, no, sa mga ganon na nagbibenta na mga dishonest na nagtitinda, no, especially sa mga marketplace sa Facebook. Yun lang po guys, sana po may natutunan po kayo sa ating topic for today. Ito naman pong kaibigan News Jake. Paalam guys, don't forget to subscribe. Ingat po tayo lagi, mahal po kayo. Bye bye.